Hello guys! Welcome back to my channel. This is Crystal, and if you are new here, please subscribe. And because I upload different kinds of videos about health, fitness, skincare tips, recipes, juicing recipes, food recipes, kung ano-ano lang na maisip ko, pwede ring fashion, pwede ring soon I will be doing some mukbang and then makeup challenges because I don't usually wear makeup, so parang naisip ko magawa ng content, something about that. And then I'll be filming soon yung skincare tips na nire-request sa akin ng mga ibang nakasubscribe at nagpa-follow sa akin. So for today, we are filming something na, so this is a Q&A portion for all my subscribers and my followers in IG. So nag-pick ako ng certain questions na sasagutin ko dito sa video na to para malaman nyo yun. So, ang hirap kasi minsan guys mag-reply ng isa-isa. So, in this video, kung nandito yung tanong nyo, hindi ko nasasabihin kung sino. Basta, kung nandito yung tanong nyo, dito ko po, yes, sasagutin yun. So, for number 1, where do you buy your organic veggies? So guys, ako kasi ay may supplier ng organic vegetables na directly na bumababa from Benguet. So dun sila nagpapatanim and then dinadala nila sa akin na in bulk na siya. So pag nag-order talaga siya in bulk, so usually hindi siya advisable for home use. But then, like now, meron na ring mga organic na mga bilihan ng veggies. Usually, meron sa Robinson Magnolia, may organic section dyan. Meron sa Rustan, sometimes there's a small portion sa marketplace. And then, dito sa bandang QC, meron parang Green Company. And then, merong around dito sa may malapit sa Delta, may green din yung name eh. Bumibili din ako dun minsan pag na-out of stock yung ibang items ko. But then, mas mahal sila since retail sila. Hindi sila yung price na pang madamihan. So, yon. So, hanap na lang kayo dyan, guys. So, number 2, ano po ang gamit yung juicer? Namomotivate po kasi akong gumawa ng celery juice. Plan ko pong bumili. So, thank you dahil na-motivate ka. And yes, push mo yan. So, for my juicer, usually kasi pagka mga herb and greens, like celeries and herbs, so, pwede ka mag-masticating juicer. There's Omega masticating juicer. And then, there is Eurom. Pero kung hindi lang naman celery ang gagamitin mo, I suggest Eurom. Kasi yun yung ginagamit ko na juicer plus it can juice any kinds of fruits, vegetables, and dahon na. So, all-in-one na siya. Yung fast juicer, I don't recommend kasi usually hindi siya nakukuha mabuti yung katas niya. Sayang din naman since mahal din yung mga celery, especially pag organic. So, get a Eurom series if you have the budget. But then, if blender, meron din namang, pwede ka rin naman mag-blender. So, pwede kang bumili ng food cloth na pwede mong pigain yung celery pagka-blend mo. I think dagdagan mo siyang konting water kasi mahirap mag-blend ng walang water. So, yon. So, hi ma'am, ano pong business mo? Obviously, ito nakita ko tong comment na to sa IG, diba? Yung business ko po ay juicing. 5 years na po yan. So, almost 5 years na sa April. So, yan po ang aking pinagkakitaan. At hanggang ngayon ay patuloy na minamahal na business. So, next one is, saan po kayo nag-grocery? Berries are hard to find. Kasi ngayon, meron akong mga post sa my story na nahihilig ako sa berries, strawberries, blueberries, fresh na blackberries, ganyan. So, yung mga berries po, available siya ngayon as of now. Usually, nakaka-order ako sa SNR. And then, meron din sa Power Plant Mall, minsan. Robinson Magnolia, minsan meron din. So, i-check nyo na lang kung saan may available, guys. Kasi, I think mabilis din siya maubos. So, kahit medyo pricey siya, marami pa rin tao na gusto ng berries since very healthy talaga po ang berries. At very okay siya na antioxidant. Yan. So, the darker, the better. So, yun. And then, gusto ko rin magpapayat. Kayanin ko kaya? Oo naman, kaya mo kung ako na kaya mo, kung ako nakaya ko, at marami ng taong nakaya, hindi lang, baka millions of tao na gawa yan. Magsisimula lang yun sa'yo, dear.
Isipin mong kaya mo, huwag kang mag-negative kasi umpisa pa lang, dapat positive ka na agad. Lagi mong iisipin kung anong goal mo, huwag mong kakalimutan yon para ma-motivate ka. So, ano bang gusto mo? Maging healthy, syempre. So, kung sa tingin mo, you will feel better pagka pumayat ka, edi go, diba? Sino naman may ayaw nun? So, push mo lang yan. Kayang-kaya mo yan. So, next one is celery. About celery, pwede po bang malamig inumin? Yes, pwede. If you want, you can put ice. Wala namang kaso yun. Pure celery pa rin yun. Parang dinagdag mo lang water. So, no need ba lagyan ng water? No need. Actually, no need. So, pure celery, straight up celery is okay. Pero, kung mahirapan kang inumin, ikaw, nasa sa'yo yun. Kasi yung lasa, ang importante ay mainom. And then, ano po ba lasa niya? Lasang celery, guys. So, usually, pag sinama mo yung dahon, mapait siya. Pag hindi, medyo light. Celery lang talaga yung lasa niya. So, nasa sayo naman yun. Kung anong gusto mo, kung kaya mong inumin, di ba? Hindi naman po ba mapait? Mapait po siya pag may dahon. So, yun yung difference niya pag kasama yung dahon. Pag starter ka, yes, pwede kang tanggalin yung dahon. Pero pagka medyo after a week, nakaka-adjust ka na sa lasa, go. Kasi sayang din yung dahon, meron pa din yung katas, diba? So, yun. Okay lang po bang NutriBullet ang gamitin? Do you add water? I think you can use NutriBullet. Para siyang blender, I think. So, lagyan mo siya ng water na konti kasi baka hindi siya masyadong mag-blend kung walang water. And then, pigain mo siyang mabuti para makuha mo rin lahat nung katas niya kasi sayang talaga, 'di ba? Saan po ba nabibili yung supplement na mga ginagamit ko? Everything is from Healthy Option, guys. Napakadami na pong branches niyan. Ngayon meron pang nagbukas sa Vertis North. Kanina nakita ko, ang laki-laki niya, sobra. So, isa lang ibig sabihin nito. Tama si Romy Sia, ang owner ng Healthy Option, na in the next 5 years, siya na ang magiging grocery ng mga tao since talagang lahat ay importante na sa atin ang health dahil sa mga nagkakasakit ngayon. Lahat sa food na talaga, guys, nakukuha. So, nakakatuwa din na nagte-take off na ang mga organic, ang mga gluten-free, mga healthy, mga ganyan, yung mga supplements na ganyan. So, nakakatuwa lang. So, doon lang kayo pwedeng kumuha, guys, ng inyong mga gustong supplement na ginagamit ko. So, ano po bang tips nyo para sa mga teenager na gustong pumayat? Alam nyo, mga bata, yes, so, ang tips ko lang is, number 1 is clear your mind of Kent. Lagi nyo iisipin na kaya nyo kasi kaya nyo yan. So, kung naka-budget ka, madali naman yan. Marami kang option pa rin na healthy. So, I suggest like for breakfast, you can get yung mga banana, ganyan, oatmeal. Yung oatmeal, mura lang yan. Pumunta ka sa Healthy Options, may mabibili ka na almost 1 kilogram, 200 plus. Ang tagal mo na siyang kakainin. So, pwede mo yan baunin kung hindi ka nag-aalmusal. So, and then, drink more water. Avoid mo ang McDonald's kasi ngayon, mga teenager mahilig sa fast food. Avoid mo ang McDonald's, Starbucks Frappuccino, yung mga Starbucks snacks doon. Avoid mo ang Jollibee, mga fast food, mga milk tea, ganyan. So, alisin mo muna yan since may goal ka. At ang maganda sa'yo, napakadali mong magpapayat since bata ka pa. Mabilis pa yung metabolism mo. Ako nung edad na ganyan, baliwala sa akin yung mga kanin, nababurn ko agad yan. So, siguro ang difference ko lang that time, hindi ako kumakain masyadong processed food. So, wala kasi akong pambili. So, yun nga. So, ang gawin mo, kumain ka ng normal na ulam at kanin, i-avoid mo muna ang mga sobrang prito, mga street food. Yan, alam nyo ba, isang kwek-kwek, diba? So, mga 60 calories, 70 calories na agad yan. Makasampu ka, o magkano na, ilan na yon, guys. Parang halos half na yun ng buong meal mo. Plus, wala pa siyang nutrients kasi street food siya na junk food siya. So, yun. Ako, mahilig na naman ako dati dyan. Ako, tumaba ako dyan. Kaya, iniwasan ko na talaga siya. So, yun. And then, the next one is, meron pa ako dito eh. Pero, alam mo, lilimit ko lang kasi baka naman abutin na tayo ng 10 years. So, anyway,
Super love ko po mga vlogs nyo. Thank you. Tanong ko lang, paano po i-maintain ang eagerness na mag-exercise? Kasi ako, halos 2 months lang ako nag-motivate after ng holidays. Dali, ano ba yun? After ng holidays, tinatamad na po ako. Pa-share naman po kung paano nyo po mapupush ang sarili nyong dire-diretso. Ma'am, thank you sa support. Eagerness. Alam nyo, everyday, hindi naman meron yan. Pero, yung motivation, hindi naman everyday meron yan. Meron ding mga times na sobrang tamad na din ako mag-workout. Parang feeling ko, minsan tinatanong ko ba't ko ba ito ginagawa. Pero bakit? Babalik ka sa goal mo eh. Isipin mo lagi, ano bang goal mo talaga? Bakit mo ito ginagawa? It's not about being sexy. It's not about, or pwedeng yun yung dahilan mo. Pero ano bang main goal mo? Ako is to be healthy for my family, for my kids, for my loved ones, para hindi ka magkasakit at hindi ka gumastos ng sobra para sa sakit, diba? So, yun, pwedeng mong motivation yun. Basta, iba-iba tayo ng dahilan kung ba't gusto natin magpapayat or maging healthy, diba? Pero, most importantly is, saan ka ba sasaya? Sasaya ka ba na nag-fit ng mabuti yung clothes mo o halos pumuputok na? Diba? Nakaka-frustrate yan eh. Kasi ako, after ko mag-baby, hindi ako lumalabas. Kasi, sa hita pa lang, ayaw nang kumasya ng mga pantalon ko. So, parang sa baba pa naman, parang nakakalungkot, guys. Tapos, galing ka dun sa katawan na laging fit, ganyan, diba? So, dumaan din ako sa ganyan depression. So, wag mong iisipin na hindi mo kaya. Lagi, paggising mo, kailangan ko ito gawin. Kasi pag naumpisahan mo na yung warm-up mo, tuloy-tuloy na yan. Yun lang ang masasabi ko. Totoo yan. Pag pinawisan ka na, buti na lang. Sabi nga nila, walang nag-workout na nagsisi kung ba't sila nag-workout, diba? So, go lang yan. So, salamat sis. Thank you guys. Nakaka-inspired. Yes po. Thank you. Thank you. Gusto ko po talaga maka-inspire ng lahat. So, yun lang siguro for today kasi hindi ko na makita yung ibang questions. So, yan yung mga importante na nakita ko. So, guys, number 1, this channel is talagang para mo-motivate at ma-inspire kayo, lalo na mga girls, pati na rin ang yung mga boys at husband at kapatid na maging healthy at ma-prevent yung mga diseases na pwedeng mangyari sa atin dahil sa mga kinakain natin, dahil sa mga lifestyle natin. Kaya, guys, bawasan nyo na yung alcohol kasi number 1, alcohol is toxin talaga yan sa katawan natin. Iwasan yung mga processed food kasi puro chemical yan. Pwede naman kayo mag-indulge once in a while kasi ang lungkot naman kung wala, diba? Pero, I suggest na most of the time, piliin nyo pa rin yung mga healthy pagkain. Fruits, vegetables. Pag sinasabi nyo mahal, hindi rin po mahal kasi merong mga fruits na in season. Yun ang bibilin nyo para yun yung murang mga fruits that time. So, and then, yung mga drinks natin, naku, umiwas po tayo talaga sa sugar. Mahirap po maging diabetic since my mother is diabetic. Nasa lahi namin yan. So, talagang iniiwasan ko most of the time. Drink more water, get some sun, at magpapawis po tayo para lumabas ang mga toxin. So, for today, yan lang muna ang Q&A para hindi rin masyadong mahabang ating video. So, thank you again for watching and I'm so happy na nandito kayo lahat for my videos. And yun lang po. I'll see you again in my next video. Bye, guys! Have a great weekend!